MJ the Sailor and I'm back! Kumusta po kayo mga ka-sailor? For today's video, ang tatalakay natin o ating i-discuss ay how do I make an appointment for COP Marina? Tutulungan ko kayo step by step dito sa video nito kung paano mag-apply ng COP certificate sa Marina sa kanilang website. At tanong lahat ng yan, maya-maya lamang, dito lamang sa MJ the Sailor. Bago ka dito sa aking channel, welcome to my channel. This is MJ the Sailor. Please don't forget to turn on the notification bell at paki-click ang like button at syempre huwag kalimutan mag-subscribe para ikay laging updated sa mga bagong video. At nandito na nga po tayo sa first page at ang makikita ninyo sa wall ng Marina, ito po, kailangan nyo po bago po kayo mag-book na appointment for COP, kailangan po ay meron na po kayong account sa Marina. At kung wala pa po kayo mismo account, makikita nyo po dyan, between sa taas, meron hong sign up, sign in, pwede po kayong mag-sign up para makagawa po kayo ng inyong mismo account. Kung meron na pong account, sign in lang po tayo. Once you press the sign in, ito po ang lalabas. So, kailangan po natin ang active email address at ang ating password at ang pag-click ng I am not robot. And then after po noon, lalabas po ang inyong mismo account. Gaya po nitong sa akin, makikita nyo po ang inyong mga information dyan. So, doon sa information nyo, meron po kayo makikitang select transaction. Pag select nyo po ng transaction, andyan po ang mga fill upan nyo. Mag-start po tayo doon sa arrow sa taas, sa mga pictograph po sa taas. Kung kayo po ay certification, i-click nyo po yung parang certificate na picture na iyon. Sumunod po sa baba, ang certification. Ano po klase ng certification ang kukunin natin? O ano po ang a-applyan natin? Tayo po ba yung regular application o tayo po yung magpapa-expedite? Tapos susunod po, doon po ay highlight po natin certification 1. Pipili po tayo doon kung ano po ang ating i-apply. Issuance po ba, revalidation, or replacement. Pagdating po doon sa select class, syempre ikihanapin po natin yung certification of proficiency. And then pagbaba po doon sa select function, kung ano pong training ang i-apply nyo na para mapa-certified of certificate of proficiency ninyo. Pag lahat po yun ay nasagutan nyo na, doon po sa baba, I hereby declare, pakiclick lang po yung I hereby declare that my profile and service records is updated. Then, click proceed. Bakit po tinanong na profile and service records is updated? Kasi po, yung iba pong certificate natin o yung ating mga Seaman's book na nakalagay doon sa ating profile ay hindi po updated or hindi mga expire na po. So, kailangan po lahat ng iyon ay up to date para po maiwasan natin ang delay ng ating transaction o hindi maaprubahan ang ating COP certificate. Paalala ko lamang po mga ka-sailor na pagdating po doon sa certification between issuance, revalidation at replacement, kailangan po ninyong piliin ang tama dahil isa po yan sa nagiging cause ng delay ng result ng inyong issuance o ang pagkadaantala ng pagre-release ng inyong certification dahil po sa inyong maling pagpili. Una-una po ang issuance, pipiliin ninyo kapag ang inyo pong training ay full course, revalidation po kapag ang inyo po ay nag-refresher course po kayo, at replacement kung halimbawang nawala po, nabasa, nasunog o napunit ang inyong mga certificate. And moving on mga ka-sailor, syempre kailangan natin ng mga requirements. Makikita nyo po doon, susunod doon ay ang mga requirements. Ayan po mga naka-rectangular na yan, na kulay red. Ayan po ang inyong mga papasa. Valid Marina Required Medical Certificate, mismo profile passport size, pictures, ang inyong Seaman's book, valid Seaman's book, at ang inyong mga training certificate po. Ayan ho, makikita nyo po diyan. At kailangan po nating i-highlight ang ating kung ano ho i-upload natin. Gaya po nitong naka-highlight dito, ang mismo profile passport size or 2x2 color picture in white polo, white background, and no name tags. So, paano po iyon? Highlight po natin yung ating i-upload and then tapos, i-click po natin yung nakalagay doon na add attachment.
So, paano po natin malalaman kung naka-attach na po or na-upload yung documents na requirements? Makikita nyo po sa baba, may nakalagay pong approve, resubmit, uploaded, or draft. So, makikita nyo po yung mga bilog dati. Ngayon po, meron na pong arrow na ganon. Ibig sabihin po, yung mga arrow na nasa kaliwang banda ay, yun ho, ay mga naka-upload po ang inyong mga documents na kailangan po for verification para po sa Marina. Ito nga po, ang picture yung mga sinasabi ko po, approve, resubmit, uploaded, draft. So, dapat po yung bilog na naka-highlight ng mismo profile passport na yon ay meron pong nakakulay blue uploaded. Kailangan pong pumasok doon sa inyong mga requirements yung inyong uploaded documents. Dahil kung hindi po, magkakaroon po yan ng cause of delay or the possible po na hindi ma-approve yung inyong COP dahil nga po wala po kayo in-upload na documents. Maaari pong pumasok sa inyong profile doon sa inyong mismo account pero hindi na-upload dito sa inyong application. Ang susunod po natin makikita dito mga ka-sailor ay ang sample po ng mga documents na dapat ninyong ipasa para po maaprubahan at hindi ma-delay ang release ng inyong mga COP. Katulad po nito ng medical certificate for sea service at sea. Ito po ay aprobado ng DOH at accredited ng Marina. Isa na rin po ito sa hinahanap kung kayo po ay magpapa-certify ng inyong training sa Marina at minsan ho bago ho kayo mag-training kailangan nyo po ng PEME medical sa inyong training. Kung ano po mga medical sa inyong mga kumpanya ay valid pa po, maaari nyo pong ipakita yon. Photocopy nyo na lang po. Ang unang-unang kailangan po nila doon ay accredited ng DOH at ng Marina. Tapos nandun po ay inyong picture, pangalan at signature. Yun po ang importante doon na hinahanap ng Marina. Kalimitan po yung iba nagpapasa ng medical PEME, wala po yung signature at wala po yung pangalan. Ito pong format na ito ang hinahanap nila para ma-authorize ang inyong medical. Ang next naman pong documents na i-upload natin ay inyong sea service. Ito po ay makukuha ninyo sa inyong mga local manning agency. Kailangan nyo pong i-upload yan doon kasama ng inyong seaman's book. At naka-attach po doon sa kasama ng inyong seaman's book doon po sa requirements. Isa pa po sa requirements na dapat ay hindi expire ay ang inyong mga seaman's book o ang SRIB. Kasama rin ho sa inihingi ay ang mga tatak doon sa inyong seaman's book, kagaya po nitong nasa picture. Bukod po doon sa sea service na galing sa inyong mga local manning agency, hinahanap din po ito ng mga assessor. At kapag na-upload nyo na po ang inyong mga documents, makakatanggap po kayo ng notification through text at sa inyong mga email. Ganito po ang matatanggap ninyo na thank you for using mismo system. Your application for certificate is under review. You will be notified via SMS if your application is complete or not. Ito po ay pagkatapos yung magpasa ng inyong mga application o ng inyong mga documents doon sa inyong application. Prior to that, pag chinek nyo po ang inyong application history, makikita nyo po doon na inyong application ay for evaluation. And then, 3 to 4 working days, makakatanggap kayo ng notification uli. Kung hindi man, i-check nyo po uli ang inyong mismo account at pumunta po kayo dun sa inyong application history. Makikita nyo po doon sa baba na ang inyong status ay for appointment. And then, time to time, maaari nyo rin po i-check ang inyong mga mismo account kung ano na pong status ng inyong appointment. Pag click nyo po ang inyong application, makikita nyo po dyan sa application history nyo kung may ano pong nakalagay. So, gaya po niya, nakalagay na po for appointment at ito pong application na ito pinakikita ko ay regular application lang po, hindi po ito expedite. So, i-click nyo lang po yung for appointment. And then, pag-click, pili po kayo kung anong branch, kung anong schedule ang gusto nyo. At pag nakapili na po kayo kung kailan nyo gustong magpa-appointment at kung saang branch, pakiclick lang po yung proceed button. And next na lalabas po doon, kung kayo ay nakapag-proceed na at nakapili na ng date, ito po ang lalabas after nyo makapili ng inyong date, kung kailan, kung anong oras.
makikita nyo po diyan sa inyong application details o appointment details. And then pag okay na po sa inyo yung date na napili nyo at oras, paki-click proceed. And then, kailangan po natin i-confirm ang ating appointment. Makikita po dyan, i-review nyo lang po ay yung appointment details kung saang branch, kailan ang schedule, ang transaction number ninyo, at kung ano po yon, since certification. And then, kung tama po yon, paki-click po uli ang proceed. Klaro po ba tayo? Nakakasunod po ba kayo? Sana nakakasunod po kayo. Madali lang naman po ang mga procedure kung paano po mag-apply. After po natin i-press ang proceed at lalabas po itong appointment set successfully and then proceed for payment. Once na-click na po ang payment, mag-notify po ang Marina sa inyong SMS o inyong email na nakalagay na please settle payment for your transaction with reference number within 24 hours through any Marina authorized payment center. Sabi po. Once nag-proceed po sa payment, makikita nyo po kung magkano po ay inyong babayaran plus yung convenience fee. And then, pipili po kayo. Either bayad center po kayo or using your Visa or MasterCard. And then, paki-click po ang proceed. Afterwards, kung nakapili na kayo kung alin ang pipiliin ninyo. Kung kayo po ay gagamit ng GCash at kung kayo po ay naka-regular, ang posting po kasi ng GCash is the next day. However, kung halimbawa kayo naman po ay expedite, hindi po kayo maaaring gumamit ng GCash dahil po ang posting po ng GCash sa payment ng Marina ay the following day po. Hindi po mag-a-appear ngayon sa Marina na kayo po ay nagbayad na. So, kailangan po kung kayo po ay naka-expedite, ang babayad po kayo sa bayad center. Ang pinaka-convenient po ay ang 7-Eleven para po mag-notify o mag-reflect agad sa Marina na kayo ay bayad na, lalo na po pag kayo ay expedite. At kung kayo nakapili na ng kung paanong mode of payment ang gagawin nyo, dito po ang kinuha ko po, ang mode of payment ay sa bayad center. So, lalabas po ang aking QR code at ito po ay papakita ko ang QR code o ang reference number kung magkano po ang babayaran ko para sa Marina. And then, after po ng payment, once nakapag-payment na po kayo, magno-notify po siya via SMS. Dear, we have received your payment 230 with reference number. Proceed to Marina office on your selected date and time. Bring all original documents for final evaluation. Mga documents naman po ay just in case na kailanganin nyo o hingin o gustong makita ng mga evaluator yung mga documents na pinasa ninyo. At once nakapagbayad na, nag-notify na po, kung titignan nyo po ang inyong application sa inyong mismo account, nakalagay na po doon yung inyong application history ay hindi na po for appointment. Nakalagay na po for final evaluation, kung kailan po kayo pupunta at kung anong oras po kayo pupunta kasama nung inyong mga barcode. At yan po mga ka-seller ay for final evaluation hanggang dun sa mismong araw ng inyong schedule o appointment para sa inyong COP Marina. Ngayon po magbabago lamang po yan oras ng inyong schedule. Halimbawa po, ang schedule ko dyan ay June 18, 2021. Nagbago lang po yan ng June 18, 2021 ng 3 o'clock PM since 3 o'clock PM po ang aking schedule. At ino-notify po nila kayo kung ang inyong application ay for printing na, kung okay na po, at makuha ang inyong certificate. Kaya wag po kayong mag-alala kung ang inyong application history ay for final evaluation pa rin kahit na ang schedule mo ay the same day na. Pero ang i-release ng iyong certificate ay mamaya pang alas 3 ng hapon or mamaya pang gabi. At during nung iyong application appointment o ng inyong schedule, may notification kayong matatanggap na ganito via SMS at email. So nakalagay doon, digital copy of your certificate can now be viewed on your mismo account. Ganito matatanggap mo kung walang problema sa iyong mga uploaded documents, kung lahat ay updated o hindi expire o walang problema. And then, after nun, magno-notify sila uli sa iyo na your printed certificate is ready for release. You may claim this at your selected appointment date and venue.
Pag ito na ang natanggap mong SMS, ibig sabihin ready for pickup na yung certificate mo. Pagpunta mo ng Marina, so pagdating mo doon, naka-ready na at kukolektahin mo na lang. O diba mga kasailor, napakadali lang kumuha ng appointment para magpa-COP sa Marina. Mga kasailor, kung nagustuhan niyo ang video natin ngayon o nakatulong ito sa inyo, pakiclick ang like button at kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiturn on ang notification bell para laging updated sa mga bagong video. This is MJ the Sailor. Bye-bye!